Global seasonal cycle, makikitang patuloy ang pagbaba ng global temperature natin since nung nakaraang buwan. Senyalis na ba ito ng pagganda ng cycle ng klima? Alamin. Northeast monsoon, patuloy pa rin magdadala ng malamig na temperatura sa halos buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Mga ilang isolated rain showers, napakaliit ang forecast sa ilang bahagi sa silangan ng bansa. Nalalabi sa bandang kanluran, moderate at fairly weather ang karamihan na panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, March 15, 2026. Ang oras sa ating boss may maga, alas 10:23 na umaga. Patuloy na maginawa ang mararamdaman natin ngayon dito sa Metro Manila. Gaya nating sinasabi hanggang nitong darating pa na weekdays ng third week, inaasahan medyo mararamdaman pa natin yung lamig nitong northeast monsoon o yung amihan. Mukhang lumalabas pinakamahabang extension nito ng pag-iral ng amihan at pinakamalamig na temperatura na naitala kahit magkakalahating buwan na o kalahating buwan na po ng Marso na supposed to be mas maalinsangan na tayo mga ganitong araw. At dahil sa kakaiba ang naging huling bugso ng amihan, nagkaroon tuloy ng halos pinakamababang temperatura sa Baguio kahapon na umabot ng 9 degrees Celsius nga po. Halos in 30 years, correct me if I'm wrong, ay kauna-unahan ulit na nagkaroon ng ganyang pinakamababang temperatura sa Baguio in 30 years halos. So, yung temperatura kahapon na naitala nung isang araw o kahapon na naitala kay Baguio City ay mukhang first time uli yan sa loob ng 30 years na ganun kababa. Kasi if I'm not mistaken, 1984 ata, mga around 1984 o 1983, mga ganung year nagkaroon ng pinakamababa ang naitala sa Baguio, mga 7.6 degrees Celsius. By month of March din, mga second week din ng March yun na nagkaroon ng ganun huling pinakamababang temperatura na itala sa Baguio City. And then after 30 years, ngayon, kahapon rather, ay nagkaroon ng pinakamababang temperatura na bumaba sa 9 degrees Celsius. So kung mapapansin natin ngayon sa Baguio City ay nakapagtala na naman sila ng pinakamababang temperatura na 9.4 degrees Celsius. Kung double check natin, diretso tayo sa Sinop report mula kay OGMET. Makikita po sa pinaka-synoptic nila na for a month ay makikita po natin noong March 14. So nung isang araw siya, and then ito yung kahapon. And then ito yung isang araw na pinakamababa na 9.0 degrees Celsius. So lumalabas in 30 years, nung isang araw nagkaroon uli ng ganyang kababang temperatura ang Baguio. And then kahapon 9.4 degrees Celsius. So mukhang naging extend ang lamig ng amihan nowadays at umextend ito hanggang nitong ngayong araw. At inasang magtutuloy-tuloy po yung mababa ang temperatura na yan hanggang this weekdays. Approximately bago nga po mag-vernal equinox or after a day of vernal equinox. So, kailan ba yung vernal equinox? Sa mga gustong malaman, makikita nyo yan sa aking website sa WX Astronomy or dito sa Astronomical, Almanac and Astronomy and Almanac. Makikita nyo po yung ating seasonal cycle. Ang vernal equinox po start talaga ng dry season by March 20 ngayong taon, eksakto 10:47 PM. So, kung susundin natin yung 4 seasonal cycle natin sa Pilipinas, ang simula talaga ng hot dry season natin nitong darating na March 20. Kung susundin po natin yung 4 seasonal cycle pero yung actual po na pag-onset o yung pagpapalit ng klima, magdedepende yan dito sa changes ng ating
satellite imagery, yung actual na changes ng ating easterly. So makikita nga po ninyo ngayon, patuloy pa rin ang pagdaloy ng northeast monsoon. So medyo kakaiba siya ngayong taon. So nag-extend siya, pero gaya nga po ng sinasabi natin, either bago mag-March 20 or 1 day after or within 3 days before and after ng March 20, ay dyan pa lamang talaga matatapos ang ating amihan season na talaga totally. At kasi lalakas na talaga yung easterly trade wind, yung hangin silangan na natin, lalakas na talaga yan. Nataon lang nagkaroon kasi ng mataas na jet stream dito sa may bandang Japan, yung high pressure area na malakas ang jet stream circulation dito. So para maipaliwanag natin, nandito yung pinakamataas na high pressure area, nagkaroon ng malakas na jet stream, yung circulation jet stream niya, high pressure area yan. Ang resulta, lahat tuloy ng hangin dito ay na steering niya o nabaltak niya patimog kanluran. Kaya nagkaroon tayo ng northeast monsoon until now. So ito yung high pressure area. Yan. Para sa mga nagtatanong, kahapon pa tinatanong ko bakit malakas yung amihan at ano daw yung tinatawag ko na high pressure area na malakas ang jet stream. Usually sa Amerika madalas nakikita yan yung kaya nga po sila may tinatawag na winter storm, di ba? May winter storm sila na tinatawag. May pinangalanan pa nga sila na winter na name, winter storm na pangalan. So sa ibang bansa lang nila o sa ibang bansa sa Amerika lang ginagamit yung winter storm name. Parang bagyo siya pero opposite siya. Yan, kasi malakas yung bugso na hangin and then malamig, nag-yellow, gano'n, nag-i-snow. So, mayroong tinatawag silang jet stream. Pag malakas yung jet stream, lumalakas po yung bugso ng hangin na may kasabay na snow. Dito naman sa West Pacific Basin natin, wala tayong snow. Pero pag nagkakaroon ng parang jet stream, yung high pressure area, then malakas po yung circulation sa paligid niya, nadadrive in po yung malamig na hangin mula sa Siberia at Northern Hemisphere dito sa Hilaga. Yung malamig na hangin dito na kumbaga parang nava-vacuum nitong high pressure area yung daloy ng hangin sa itaas, hindi nahahatak niya yun pababa. So nagkakaroon tayo na extension tuloy ng amihan kapag nagkakaroon ng ganitong phenomenon. So para sa maintindihan natin, makikita natin yan sa actual satellite. Papakita ko sa inyo para bago tayo mag-discuss ng ating weather report. May mga nagtatanong sa akin kahapon pa. So mapapansin nyo po dito mga folks yung satellite imagery. Ayan, kung makikita nyo dito kay windy, ito po yung jet stream na tinatawag natin. Ayun, lakas ng circulation nyo. Yan, hindi po yan tropical cyclone jet stream yan ng high pressure area sa may bandang silangan o timog silangan ng Japan. Malakas ang hangin na nag-jet stream sa kanyang circulation sa paligid. Mapapansin nyo po ang nangyayari, nadadrive in niya tuloy yung hangin dito sa may bandang Japan kasama ng ilang bahagi sa kabandang kanluran. Ang resulta, ang hangin na nadadrive nitong circulation na ito, yung malakas na jet stream na high pressure area, nahahatak tuloy niya pababa yung hangin dito sa kanluran, resulta ng pagdaloy ng northeast monsoon patungo sa atin sa Pilipinas. So kitang-kita po, malinaw yan i-explain ko po yan. So, hopefully sa mga tagapag-asa na nanonood dito na palihim, sigurado, babanggitin na rin ninyo yan sa inyong mga report. Pag nakuha nyo yung idea ko kung bakit mayroon pa rin tayong malakas na amihan para tayong nasa month of February pa. Dahil po dito sa jet stream na ito na high pressure area. So, masyado siyang malakas, nag-jet stream siya, kaya nadadrive in niya tuloy yung hangin dito sa kanluran. Ayan, kitang-kita naman niyo dun sa daloy ng flow ng kanyang wind direction. Kung mapapansin nyo po sa pinaka-animation, ganun din ang nangyayari. Ito po yung drive-in ng high pressure area. Ayan. And then, nahahatak niya tuloy yung malamig na hangin dito sa Hilaga. Pumupunta tuloy dito sa Pilipinas. Kaya ang resulta ay meron tayong extended na amihan. Ayan, yung kaulapan na yan, nag-aabot sa buong Northern Luzon hanggang Eastern Visayas. Kaya nagiging mas maulap tayo ngayon sa buong silangan mostly sa silangang bahagi ng bansa.
mapapansin nyo sa kanluran, halos clear skies tayo. Yan. Kaya nakakaramdam tayo ng maginaw na temperatura maging dito sa Metro Manila at Southern Luzon. So, ayan na, na-explain na natin yan. Para pag nag-report tayo, medyo pahapyaw na lamang sa mga detalye na gusto ninyong malaman na itinatanong pa sa akin kahapon pa. So, sa lagay ng panahon, well, so far, ay madalas magiging maulap lamang tayo at may mga ilang water vapor lamang. Kung titingnan natin yung Doppler radar imagery natin, bago, at least working na po ito. Ayan, di na tayo gagamit ng backup. At least makikita natin na despite na hindi gumagana pa lahat ng Doppler radars except sa may bandang Cebu at dito sa may bandang Bicol region, makikita natin mga ilan lamang na water vapor at very light lamang ang water vapor na nasasagap ng pinaka-microwave Doppler radar. So wala tayong ina-expect na mga pag-ulan, although may mga forecast lamang tayo, pero very minimal lamang ang isolated na rain showers ang iilan ngayong araw. Dahil base sa ating forecast and storm prediction, inaasahan lang natin na partially cloudy tayo at medyo maaraw ang paligid. Medyo gloomy nga lang dahil sa nag-accumulate yung malamig na hangin sa himpapawid natin. At pagdating po ng Lunes, bukas hanggang Martes, magiging partially cloudy pa rin tayo at may mga isolated tayo na mga mahihinang hanggang katamtamang pag-ulan at within 10 to 20% ang tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila. So patuloy pa rin ang aasahan na pag-ulan sa may silangang bahagi pa rin ng bansa, hindi masyado dito sa bandang kanluran na medyo moderate at fairly weather nga ang panahon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy ang umiiral ngayon sa amin sa Caloocan, makikita natin, at medyo patuloy pa rin ang medyo windy na panahon at so inaasahan natin na overcast, gloomy haze at mostly cloudy tayo at makikita sa live CCTV na medyo gloomy nga po tayo. Yan, pero medyo windy kaya kahapon, mahangin po tayo nowadays. Sa lowest temperature na itala na weather station kininang 4:20 AM, mas bumaba pa umabot sa lowest of 21.7 degrees Celsius. So napakababa. Halos maabot na naman niya yung pinaka-lowest na recorded namin since January 24 na umabot sa 21.4 degrees Celsius. Halos yun. Kahapon, pinakamataas na sa amin ang 29.6 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:56 PM. So, asahan natin mababa ang ating heat index. At kung titignan natin sa pinaka-init factor, wala tayong may re-report muna na init factor dahil napakababa at halos very cautionary lamang ang forecast. Ganon din sa report ni Pag-asa na halos very caution lamang ang level ng heat index. So, wala pa talaga tayong may re-report sa ngayon, mga folks. Yan. Pero kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, ang pinakamainit pa rin ng temperatura bandang Mindanao pa rin sa Zamboanga Peninsula na 34.9 degrees Celsius highest. At sa Baguio City na ipaliwanag natin kanina, ay napakababa pa rin ang kanilang temperatura. Napakaginaw sa Baguio ngayon na parang January, February lamang na umabot ng 9.4 degrees Celsius na napakaginaw ngayon dyan. So malamang halos mahamog na naman yung paligid. So sa mga akit sa Baguio City, lalo na sa Benguet, imagine sa Atok Benguet, gaano kalamig yan. Baka nasa around 7 o 6 degrees Celsius na lang siguro yung nasa Atok Benguet niyan. Na napakaginaw, halos nagkakaroon na naman ng frostbites niyan, ganun kababa. Sa inulan naman ang Cotabato, nakatotal sila na 32 mm total rainfall at wala pa rin kaming naitalang pag-ulan sa Caloocan. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na medyo drier tayo at 65%. Bumaba ito ng 1% since last hour. At since maginaw tayo, mataas ang ating atmospheric pressure na 1,014 hectopascals barometric pressure at steady ito since last hour. Low tide po tayo mga folks, pero gaya na ating sinabi kahapon malakas po yung pag-alon natin sa extreme Northern Luzon dahil po sa amihan at sa silangan naman yung daloy ng northeast monsoon dyan. Kasabay din ng maalon na pumapalo ng hanggang 4 meters. So medyo delikado pa rin po pumalaot kung may papalaot ngayon ng mga malilit nating mga sasakyang pandagat. So mas safe po pumalaot sa may bandang kanluran po. Pero bandang silangang baybayin medyo delikado po. Maabot talaga ng more than 2.5 to 4 meters ang taas ng alon. At sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:03 AM at lulubog po itong mamayang 6:06 PM. At sa ating moonrise and moonset na halos 16% na lamang yung liwanag nito at waning crescent. Palubog pa lamang po ito at 46 degree elevation. So mataas pa po siya. Palubog pa lamang siya ngayong umaga.
na mamayang 2:45 PM pa ito totally magmumoonset at kinumukasan ng madaling araw 3:57 AM ito magmumoonrise. At sa local weather outlook natin ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, well, as usual, magiging clear skies na tayo sa hapon, pero magiging overcast at maulap tayo hanggang bukas ng Lunes. May mga liit na chance lamang na 7 to 10% lamang bukas ng Lunes. Ngayon, typically mga bandang silangan lang ng bansa natin na may mga isolated light rains kadalasan ang magiging mga pag-ulan at very isolated lamang po ito. Yan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 28 to 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected maglalaro 20 to 21 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. At makikita po natin dito ay halos mga kaulapan lamang ang madalas iiral sa silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang South Luzon, kasama na ang buong Bicol Region, Eastern Visayas at bandang Northeastern Mindanao. Mapapansin nyo sa bandang kaluran naman sa halos clear skies tayo, moderate and clear skies tayo, so wala tayong masyadong komento. Dahil halos napakanipis lamang ng kaulapan at walang gaanong water vapor tayong nakikita dito. I-activate natin ang Himawari set ni Pag-asa, makikita nyo po halos manipis ang kaulapan lamang ang natatanaw natin dito. So magkaroon man ng mga pag-ulan mostly dito sa eastern section sa bansa, napaka-light rain showers lamang ang kadalasan at walang gaanong heavy rain tayong natatanaw sa ngayon. Kabilang na ang buong Mimaropa, South Luzon at Visayas. Mapapansin natin ang buong eastern sections ng Luzon hanggang dito sa parte ng Surigao del Norte sa Mindanao ang medyo mas cloudy tayo at mga gloomy ang panahon. At magkaroon man ng pag-ulan, very light rain showers lamang ang sa ngayon ang natatanaw natin dito sa satellite imagery. So very isolated lamang ang kung magkaroon man kayo ng pag-ulan dyan sa may bandang Bicol Region, East and Samar, hanggang dyan sa mga isla ng Basbate, sa Eastern Visayas naman sa may bandang Leyte. Yan, mostly cloudy o partially to mostly cloudy lamang. And the rest ng kaluran, clear skies po tayo, kabilang nasa Mindanao, sa buong Davao Region po ang Central Mindanao. So, mas maaraw tayo dyan. Pero sa bandang Mindanao, medyo mas warmer pa ang temperatura ninyo. Hindi kagaya namin sa bandang Luzon. So, magkaroon man kayo ng mga localized thunderstorms sa Mindanao sa hapon, typically, ay very isolated lamang ito na may 33 to 45% chance na magkaroon kayo ng mga isolated rain showers. Biwari na lamang sa mga biglaang isolated dyan sa bahagi nga po ng Misamis Region. Yan, kasama ng Misamis Region at ilang bahagi ng Surigao del Norte. The rest kasi halos fairly weather po tayo, halos walang kaulapan tayo nakikita dito sa satellite imagery. Ganon din sa pinaka-water vapor, halos walang gaanong water vapor tayong natatanaw sa halos buong bansa. Halos blue color. Ilan lamang na mga maninipis na mga kaulapan lamang na may dalang water vapor. Well, kung i-activate natin ang water vapor visual gamit ang Himawari, halos wala tayong nakikitaan na mataas na water vapor. Napakanipis lamang ang water vapor natin sa halos buong bansa. Walang gaanong mataas na concentration, kaya yung tsansa ng mga pag-ulan ay typically napakaliit lamang ang mga tsansa. Very minimal o very isolated lamang ang magiging pag-ulan po natin. So, yun po. Yung pinaka-true color activate natin, mapapansin natin yung actual satellite imagery, halos clear skies po ang halos 80% ng buong Mindanao. At the rest ng kanlurang bahagi naman sa halos clear skies po tayo at fairly weather. May mga ilang kaulapan lang tayo din sa bandang Metro Manila ang natatanaw. At ilang bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region at Eastern Visayas. Pero the rest, mga manipisan lamang ang kaulapan at makikita natin ang epekto po ng northeast monsoon ay kitang-kita sa halos buong kaulapan na ito na matatanaw na bumababa dito sa bandang silangan ng bansa. Umaabot yan ng Eastern Visayas po. Ayan yung ulap na yan. So patuloy tayo makakaranas ng ginaw, dala po ng amihan. At ito po yung pinaka-center ng circulation ng jet stream. Ayan, kitang-kita nyo po sa satellite. Isa sa key factor kung bakit lumakas ang daloy ng ating amihan patungo dito sa Pilipinas. Pag oras na humina na po itong jet stream na yan, magte-take over na po ang easterlies hanggang sa mapapalitan na po ng mula sa Maginaw, papalit ng alinsangan na naman bago matapos ang month of March 2026. So wala naman tayong binabantay na aktibong tropical wave o anumang low pressure area. So makita natin dito sa pinaka-models ng mga simulations ng iba't ibang weather agencies
halos wala na po tayong namamataan dito na tropical wave. At mapapansin natin ay hanggang sa pumasok ang vernal equinox, mapapansin natin mawawala na po yung jet stream. Yan, starting bukas hanggang March 17. Yan. Para makita nyo po yung actual ay ipopost natin. Ito po yung jet stream, ipi-previous work natin. Ito po yung araw, yan, March 15, meron pa rin jet stream. Kaya medyo meron pa rin tayong amihan. And then pagpasok po ng March 16 to 17, mapapansin nyo po yung jet stream, hihina na po ito. Yan. Madidissolve na lang po siya pag lapit niya dito sa pagitan ng northeast ng bandang halos paano na to northeast ng Japan o silangan ng Japan. And then by March 18, tuluyan na pong hihina ito. Yan. And then magkakaroon na naman ng isang ridge ng high pressure area. And then dito na po hihina yung ating amihan. Yan. So between March 18, March 17 hanggang 19, dito tuluyan na talagang hihina yung ating amihan na. Then pagpasok po ng March 19 to March 20, ito na po, mapapalitan na po ng easterlies unti-unti. And then yung northeast monsoon, medyo magkakaroon ng parang monsoonal break. Tataas po yung high pressure, magiging clear skies po uli dito. Then wala na po yung jet stream. At dahil wala na po yung jet stream, magiging clear skies po ang area na yan na may high pressure area, magte-take over na po dahan-dahan yung easterly trade wind. So ganun po mangyayari, magpapalit yung ating klima na naman. Kapag humina na po yung daloy ng northeast monsoon natin sa darating na March 18 to 2026 po ngayong buwan. So yan po, paghandaan na po natin yan dahil pagpasok talaga ng March 20 onwards, ayan, magte-take over na po yung easterlies dito, mainit na panahon na unti-unti ang mararamdaman na po natin yan. And then tuloy-tuloy na yan pagpasok po ng April. Ang kagandahan lang nito, medyo umextend po yung ginaw ng amihan kaya medyo naging comfortable pa rin tayo hanggang sa mga araw na ito. So i-enjoy natin habang malamig pa po. Dahil kapag pasok ng ating tag-init, yan naman ang magiging delubyo sa atin at lalo na yung water reservoir natin. So wala tayong binabantay na anumang sama ng panahon, wala tayong masyado nakikitaan dito, maging kay ECMWF, wala po. Yan. So walang masyadong tropical wave, so wala tayong magiging komento so far. At sa ating global spectral model, wala rin, magte-take over lamang yung easterlies na binanggit natin bago o pagkatapos ng vernal equinox. Yan, after ng jet stream ay unti-unti magte-take over na po yung easterlies natin. Magsisimula yan mula bandang Mindanao, pataas yan ng Southern Luzon. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa pagpasok po ng month of April po. So yan po, at wala naman tayo kasing masyado binabantay na anumang low pressure area dahil mababa ang average rainfall natin ngayong magkakatapusan ng March. So yan po, yung strike probability, wala tayong latest strike probability. Since kahapon na-discuss na natin, halos wala tayong binabantayan na anumang tropical cyclone probability genesis. Samantala, report tayo sa ating monthly seasonal cycle for last month ng February. Lumabas na po yung pinaka-latest data ng ating GIS STEM. Makita po natin patuloy na mababa ang kanyang February na global temperature na negative 0.89 degrees Celsius siya. Yan. Hindi kagaya last year, negative 0.79 degrees Celsius. Mas mataas siya last year na February. Ngayong taon, mas mababa pa siya. So, senyalis ba ito na medyo gaganda ang klima? Yes, bahagya po. Lalo na kapag yung slope ng ating warning limit ay mag-below yan sa 1.44 o pag bumaba pa yan sa 1.40 or 1.39 pababa. Kapag naging ganyan po yung ating global annual mean temperature, medyo good news na po yan dahil hindi na tayo umabot sa pinaka 1.5 degrees Celsius warning limit, yung pinaka global boiling point natin. So mapapansin natin last year, base sa latest report, ay bumaba ito ng bagya 1.44 degrees Celsius. Hindi kagaya noong 2024 talaga lumagpas na tayo sa warning global limit, you know. And then last year bumaba siya
sa 1.44 degrees Celsius. So kung mas bumaba pa yan, naging 1.40 o 1.39 degrees Celsius, medyo good news na po yan dahil at least yung shifting ng ating climate, dahan-dahan medyo magna-normalize siya ng bahagya ng konti ha. So magkakaroon ng bahagyang balanse sa ating klima kapag tuloy-tuloy na bumababa yung ating global temperature. So sana sa mga gobyerno natin sa buong mundo, instead na tutukan po yung giyera, ay tutukan natin yung pagbabago ng ating klima. Yung iwasan natin masyadong mag-release ng sobra-sobrang CMC, aerosols, o yung coal combustion na makakasira po ng ating ozone at yung makakaapekto po sa ating klima time to time. Kasi kapag tuloy-tuloy po nagiging global na mataas ang ating temperatura, ay makakasama po sa atin lahat yan. So mula sa ating annual global, maging sa land and sea, ay yung land temperature, bahagya rin siyang bumaba according dito sa data feed ng NOAA. Sa dagat naman, bahagya rin bumaba yung sea surface temperature from 0.55 degrees at noong 2024, 0.66 degrees Celsius at last year, 0.51 o 0.51 degrees Celsius po ito. Bahagya rin siyang bumaba yung temperatura sa dagat. Yung kulay blue na ito, ay yan po yung para sa dagat, yung temperatura sa dagat. Yung pula, yun yung land temperature. Temperatura naman sa lupa. So, bahagyang pareho silang bumaba, which is medyo good news, pero sana tuloy-tuloy po ang pagbaba niyan para maging maganda ang ating klima sa mga susunod na taon. So, sana tuloy-tuloy po ang pagbaba niyan. So, medyo good news tayo for global temperature. Sana tuloy-tuloy pa po ang pagbaba ng ganyang temperatura para bumalansi muli o yung ma-reset uli sa normal ang ating global climate. Samantala sa ulat lindol, well, until now, wala naman tayo na-detect na medyo malakas-lakas sa mga paghinig. Hindi kagaya kahapon, nagkaroon ng mga ilang pagyayanig na na-detect ng ating seismograph at medyo seismic noise. Pero ngayong araw, so far, wala tayong na-detect dito. Puro mga minor lamang. So, silipin natin sa data feed ni PBOX kung mayroong magnitude 4. Mukhang wala rin so far ang na-detect sa latest record mula kay PBOX. At mukhang kakaunti pa lamang yung mga paghihinig so far. So wala tayong masyadong komento sa mga paghihinig. Pero gaya na ating paalaala palagi, maging alisto po tayo dito sa mga ng Eastern Samar at bandang Kasiguran Aurora, bandang Nasugbo o paligid ng Kalatagan, Batangas mga folks. At kung titingnan naman natin yung historical earthquake data natin, kung ilan na po yung total earthquakes natin, pansin natin, halos kokonti pa lamang. May kahapon yung report natin, may git sa 300 na lindol lamang ang nabilang natin. Tingnan natin ngayong araw for the March 2026. So, nasa 374 total earthquakes pa rin po tayo. 355 dito is magnitude 4.0, 17 sa magnitude 4 to 5.0, at dalawang magnitude 5.0 pa rin. So, natiling mababa pa rin yung total earthquakes natin, ha, mga folks, at wala pa rin umaabot sa more than 500. So, medyo tipid ngayon ang paglilindol. So, ibig sabihin lamang, lalo po tayong magiging aware at maging listo dahil posibleng magkaroon ng mas malakas na pagyanig kapag masyadong tipid ang mga pagyayanig. At narito naman natin 3-day to weather forecast para sa araw na Linggo, March 15, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, March 15, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report at saan lang natin na patuloy na makakaramdam tayo ng ginaw ng hangin dulot po ng huling bugso ng amihan hanggang until this weekdays na darating pa. At visit naman sa ating website sa gustong malaman pa rin ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.